nakakalungkot talaga kapag sobra ka nagmahal sa isang tao, sinuportahan mo siya sa lahat ng bagay, nagsakripisyo ka para sa kanya. But in the end, hindi pala siya sa'yo babagsak kahit ginawa mo na ang lahat. May mga kabataan talaga na hindi nila masabi lahat ng gusto nilang sabihin. Sinasarili lang nila. At hindi rin maganda naman na naiko-compare ka. Lalo na sa mga kapatid. Diyan po nagkakaroon ng mga inggitan kapag mayroong comparison. So, it's a no. A very big no. Sa mga magulang, sana walang comparison. Kasi magkakaiba ang tao. Everyone is unique. May mga kaya akong gawin na hindi niya kaya. May mga kaya siyang gawin na ako naman, hindi ko kaya yun. So, kanya-kanya po yung kakayahan. Leaves will soon grow from the barrenness of dreams, and all will be alright in time. Hindi masarap sa isang relasyon na pinipilit mo na lang yung partner mo na magstay just because gusto mo siyang ipaglaban. Alam mo, hindi mo siya totoong minamahal kapag ganyan. Kapag ayaw mo siyang palayain. Alam mo kung sino ang totoong mong minamahal? Yung sarili mo. Kasi alam mo na madudurog ka kapag umalis yung taong yon, yung taong minamahal mo ng sobra. Ikaw ang madudurog. Pero hindi mo ba alam na dinudurog mo na siya ngayon pa lang? Dinudurog mo na siya. Sa kagustuhan mong wag kang madurog, siya ang dinudurog mo. At hindi totoong pagmamahal yon. Kasi hindi ka nagsasacrifice. Mag-sacrifice ka, hayaan mong masaktan ka. Ganun talaga. When you love someone, you sacrifice. Even your own happiness. Pag dumating ka sa time na umabot ka ng 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, ibig sabihin gano'n na katatag at katibay ang pagmamahal mo sa partner mo. Kasi it's a decision to stay. Isa siyang desisyon na mahirap panindigan. Kasi nga, nasabi ko na to before, falling in love is easy. But staying in love is very difficult. So ang pagstay sa isang relasyon na sobrang daming toxic na naganap, unhealthy relationship, it's a decision pa rin at the end of the day. Kahit nahihirapan ka na, nagsistay ka pa rin. But ang tanong, tama ba na magstay ka sa isang hindi na maayos na relasyon, or wala ka ng feelings, or hindi ka na masaya, or hindi ka na kampante na siya yung partner mo? Yung marami ka ng question sa utak mo, tama ba na magstay ka sa ganun at mag-settle down pa? The answer is no. Kasi uubusin mo lang yung oras mo, yung panahon mo sa taong hindi mo naman talaga gustong makasama sa habang buhay. Gusto mo lang magstay sa kanya just because ang tagal na natin 8 years na tayo together. So, panindigan na natin to. Hindi rin magandang reason yon. Lalong-lalo na, it's really hard to forgive someone na nanakit sa'yo verbally, nanakit sa'yo emotionally, nanakit sa'yo lalo physically. Yan ang pinakamahirap i-move on sa lahat.